Okay, good evening sa lahat. So patuloy natin continuation for Sino numbers. Good evening, Sir Gerald. Sa lahat pa sabi ko, tayo lang naman dalawa. Okay, so ito po yung assignment natin. Sana yung Sino number ng 105 to ay Beku or Begu. So yung 2,408, 2,000 is Ichon, 400 is Sambek, tapos 8 is Pal. So, Ichon, Sabek. 400. Sorry, hindi pala Sabek Pal. Tapos yung Gusip man, Yokchon Bek Sashibil. Ito po ay 906, 1,141. Si Palbek Uman Ichon Shibyok. Ito ay Pal is 8. Kaya, 8,052,016. Si 894,150, yan po ay Palship Kuman sa Chunbek Uship. Si 784,116, 784,116,586, yan po ay Chilok, di ba po? Chilok yan. Chilok. Ok is 100 million. So, Chilok, Palchun, Sabekship, Ilman, Shibilman, Yokchuno, Bekpal, Shibyok. And number 7, si Guok, Chilbekship, Samangguchonil is 907,149,001. Yan. Kung tama ba yung mga sagot nyo, pwede nyo tingnan. Okay, another example or another natin. 941,106,118. So, ito na po yung nangyari. Ito na po. Tapos, i-translate lang into Sino-Korean numbers. So, ano ba yung 9? Gu. So, Guok. Tapos, 4,110 is Guok. Wala, hindi ko pala ito nasagutan or walang answer. Ito is Guok. Tapos, Sachon. Sachon Bekship Man. Guok, Sachon Bekshimman. Tapos 6,118 is Yokchunbek Shipal. Yokchunbek Shipal. So again, Guok, Sachunbek Shimman, Yokchunbek Shipal. Yan po is 941,106,118. Dito naman tayo sa 904,110, ay, 94,110,612. So, move tayo from the left. Right to left. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, apat. So, magiging, sulat ko na lang po. Bakit hindi, wala dito kasi. Kasi, ano, dapat sa pag-isisan nyo yung sagot nyo, dun na ako sasagot. So, ito po yung mangyayari. 90, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, 94, tapos 1, 1. Tapos, lagyan natin ng man. Tapos, 0, 6, 1, 2. So, 9,411 is Kuchon, Sabek, Shibil. So, wala kasi akong pang typing eh. Kaya, Kuchon, tapos Bek, sa Bek, Ship or Shibil, Shibil man, tapos si 612. 600 is Yok. So, Yok Bek. So, magiging Yok Bek. 12 is Shibi. 10 at saka 2. Shibi. So, naka-mouse lang kasi ako kaya ganito yung writing. Wala kasing sulat.
So, si 94, basta PowerPoint kasi walang sulat yung annotation niya. 94,110,612. Ito ay Guchon. Wala, wrong spelling pa yung gu ko. Sorry. So, Guchon, Sabek, Sibilman, Yokbek, Sibi. Yan. Yan po. Eh, kung titingnan natin yung sagot niyo po, ayun, kung may sagot kayo dito. Okay, so proceed na tayo sa next natin kasi po 84 slides po ito sa chapter 8 at saka chapter 9. So dito na po tayo sa Sino counting units, okay? So lahat po ng Korean numbers kahit po native or pure numbers, meron pong tinatawag na counting units or counters, okay? Counters po. So paano ba? Ano ba yung pattern ng counting units? Si noun, Sino number, tapos counting units. So, bakit ba may counting units? Kasi para malaman natin kung ano ba yung tinutukoy natin. Halimbawa, 5 cups of water. So, paano natin malalaman na cups po yung pinag-uusapan? Or 5 bottles of water. So, kailangan natin ng counters or counting unit. Ito po siya. Kapag tumutukoy po sa araw, ang counting units natin na gagamitin is il. Pag year, nyon. Pag month, na specific. Ibig sabihin ng specific like January, February, March, April, May. Ganon, specific. Like anong month ngayon? So specific. Halimbawa, January or June or July. So wool po yung counting units niya. Wool. Pag month po na tumutukoy ng duration, like example, 3 months, 5 months, ganun, may duration. Gewul ang gamitin natin or gagamitin natin. Gewul ang gagamitin. Pag minutes, ang unit natin is bun. Pag seconds, cho. Money is won. Di ba po? Currency ng South Korea is won. Ang currency natin is peso. Floors is chung. Pag chung po, floors. Ibig sabihin po, mga palapag. Like ilang palapag. Pag kilogram, ang unit natin is kilogram. Centimeters is centimeter. Miles is mile. Degree or temperature is to. Counting of number is bun. So, ano ibig sabihin ng counting of number? Like, nagka-count ka po ng number. So, sa English, 1, 2, 3. Di ba po pag nagka-counting tayo? 4, 5, 6. Sa counting na, sa Korean po, yung sa Sino counting units, ay kailangan may bun. So, ano ba yung Sino number ng 1? Il. So, ilbun. Tapos, ibun. Sambun. Sabun. Ayan, nagka-count ka po ng 110. Shimun or shipbun. Yan po siya. Okay. So, paki-memorize pa rin po itong mga Sino counting units kasi gagamitin din po ito at nasa exam din po ito. So, dito tayo sa activity. Tatry natin yung activity. So, paano mo sabihin si 53 seconds? Same pa rin po. Sundin lang natin yung pattern. So, pwede pong walang munang noun, sino number muna, tsaka yung counting units. So, ang 53, ano yung sino numbers ng 53? 50 at tsaka 3. So, magiging uship, tapos 3 is sum. So, uship, sum, ano yung counting units ng seconds? Cho. So, magiging uship sang cho. Ang 153 minutes, bek uship sam bun. Kasi po, yung sino counting units ng minutes is bun. So, bek uship sam bun. 153 minutes. Paano naman po pag 10 floors? So, 10 floors, chung gagamitin. So, magiging ship chung. So, ano yung sino counting, sino Korean number ng 10? Ship. Tapos, lagay na natin si counting unit or si counter na floor, which is chung. So, ship chung. 250 degrees, ibek o ship to.
Kasi yung degrees or temperature, ang counter units na gagamitin is 2. Okay, next. Year 2000. So, pag year, ano po yung counting units natin? Nyon. So, ano yung 2000? Ichon. So, ichon yon. Yan po siya. Ichon yon. Okay. Next po is 5 months. Okay? So, pag 5 months, duration po ito. Tumutukoy sa duration. So, gewul ang counter natin. So, magiging, ano yung sino number ng 5? O. So, O gewul. Yan. Wait lang po ah.
Okay, sorry, sorry. Ang ang tagal ko. Okay, let's continue po. Dito tayo sa activity natin ngayon. So, paano ba natin tawagin ito? So, kapag tungkol sa kilograms, miles, so yan. So, same thing pa rin po yung pattern. Kailangan na po i-follow si pattern, noun, tapos sign ng numbers, tapos counting units. So, ano ba yung 73 ng sign ng numbers? Paano siya? 73 is 70 at saka 3. So, yung 70 is, ano yung 7? Chill ship. Mm. Okay. Chill Chill ship ship. sa Tapos, sa. Chill ship sa. Tapos, kilogram. Ano yung counting units ng kilogram? Kilogram. Diba? So, magiging, yan. Chill ship some kilogram. Yan. Si 143 miles. So, ano yung 143? Back sa shipsum, tapos mile, yung counting units. Si 3,333 centimeter, magiging samchon, sambek, samshipsam, tapos centimeter, counting unit, centimeter. Tapos si year of 2023, so 2023 is ichoni shipsam. Ichon, ishipsam, nyon. Nyon is counting unit ng year. Yan. Yan po yung mga tama po. Alright. So, let's continue po dito sa, oops, ano ba? Pure numbers. Yan. So, pure numbers po. So, unang-una, paano po, kailan natin gamitin si pure numbers? It is used for counting objects, age, at saka oras. So, yun. So, pagtungkol po sa age or edad natin, pure numbers or tinatawag din po yang native. Same lang po yan. Native at saka pure numbers, same lang po. Gagamitin natin for counting objects, counting age, and using time or saying the time, telling the time. So, again, another tips para malaman natin, para magamit natin yung native numbers, i-memorize pa rin po yung 0 hanggang 10. So, same pa rin po sa sino numbers. Ang 0 is kung or yung. So, sa pure numbers po or native numbers, 1 is hana, 2 is tul, 3 is set, 4 is net, 5 is dasot, 6 yosot, 7 ilgup, 8 yodol, yodol po yan, yodol. 9 ahop, 10 is yol. Memorize pa rin, kailangan pa rin pong i-memorize yan. 1 to 10. Hana, dul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Okay. So, pag 11 to 19, same lang po. Yung sa sino, yung shortcut. 10 at tsaka 1 pag 11. So, pag 11 po, sabihin mo si 10 tapos si 1. So, ano nga ulit si 10? Si 10 po is si Yol. So, Yol tapos si 1 is Hana. So, 11 is Yol Hana in native numbers or in pure numbers. 11 is Yol Hana. How about po ni 20? 20. Okay. Dito na tayo. Pag si 20, sino pa ba? Sorry. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hindi po kagaya sa sino numbers. Ang pure number po ng 20 hanggang 90 is my word. Okay? May pure number siya. May Korean number po siya. So, sa pure number ng 20, sumol. 30, soren. 40, mahen. 50, shun. 60, yosun. 70, ilhun. 80, yodun. 90, ahon. Okay. Yung pure number lang po ang may ganito. So, kailangan pa rin po yung i-memorize kasi ginagamit or gagamitin po yan sa age, tungkol sa age.
Okay. So, paano si 21 at 99? Yung shortcut lang din. Pag 21, 20 at saka 1. So, ano yung 20? 2 at saka 10. So, 2 is dul, tapos 10 is yol. So, ay sorry, hindi pala. 20 is somul. Sino pala yun? Okay. So, yung 20 is sumol. Sumol. So, sumol, tapos lagyan natin ng 1 which is hana. So, 21 is sumol hana. Okay, another 75. So, si 70 at saka si 5. So, ano yung pure numbers ng 70? Ilhun. So, tapos may 5 na dasot. So, magiging ilhun dasot. 75 is ilhun dasot. Kapag naman po 46, si 40 at saka si 6. So, ano ba yung pure number ng 40? Mahun. Tapos lagay natin si 6 na yosot. So, magiging mahun yosot. So, again, 21 is 20 at saka 1. So, ano yung pure number ng 20? Sumul. So, kailangan lang po i-memorize to. 20 to 90 po. Memorize din po yan. 75 is ilhun dasot. 46 is mahon yosot. Ayan. Okay, next po tayo. So, same po ng sino numbers, meron din pong counting units ng pure or native numbers. At same lang din po yung pattern. Noun, tapos pure or native number, tapos counting unit. So, kailangan po din po i-memorize to eh. So, kapag tungkol po sa stuff or anything, so halimbawa po, isang salita na walang counting units. So, gagamitin natin si stuff or anything, which is the counting unit is ke. Pag books po, kun. Pag bottles, myong. Pag person na tungkol po sa syndicate or nationalities, like groups, or nationalities, like tagasan siya, ganon. So, saram. Saram po ang gagamitin. So, halimbawa, pure native number is 2. Or pagpalagay natin 5. 5 persons na tumutukoy or 5 na taga-Thailand. 5 Thais. So, pwede mo sabihin, ano ba yung pure number ng 5? Dasot. Dasot, ah, dasot Tegok Saram. Kasi Tegok is Thailand. Saram is people. Kapag po person na tumutukol sa bawat isa sa family member, myong. Ito po ay tumutukol sa group, saram, tapos person, family members, myong. Kapag po cups or glasses, chan. Pieces of paper, jang. Yung mga parang papel, basta papel po. Mga po pointed or sticks for pointed things, charo. Years old, sal. Halimbawa, 20 years old. So, soren sal. Times, ang times po like, kailan siya inuulit? 2 times, ganun. 3 times, 4 times, ganun po. Bon pa rin po siya. Okay? Ma'am, mayroon naman pong bundi na counting unit sa Sino. So, magkakaiba lang po kung anong ginamit mo, pure or native. Kasi po, sa Sino-Korean number, ang bun po dun na counting unit ay tumutukoy sa pag-count ng number. Like ilbun, ibun, sabun, sambun. So, halimbawa, number 1, number 2, number 3, number 4. Ganun po yung pagkakaintindi. Pero po ang times dito, like 2 times, 3 times, pag sinabihan mo na dulbon or dubon, ginawa ng 2 times. 7, ginawa ng 3 times. So, hindi po siya counting na kasi ang ginamit natin is pure or native counting unit. Kapag po tumutukoy sa couple, ano ba yung couple? Tao, no? Tang. Trees, no? Like ilang trees. Kuro. Boxes. Sangja. Bundles or flowers. Tumutukoy sa flowers. Songi. Paper bag. Pongji.
pairs like pairs of scissors, slippers, shoes. 'Di ba may pairs talaga 'yan. So ang gagamitin mo is kyolle, kyolle. Kinds or variety, like example sa mga prutas, 'yon, kaji or maraming kinds, marami no varieties of food na hain. Sorry yung Tagalog ko. Nahain po, naihain po sa hapagkainan. So, kinds. So, gamitin mo si counting unit na kachi. Kapag po animals, mari. Okay? Appliances po na may ginagamit na electronic devices. Aside po sa appliances na rice cooker, pwede din po natin gamitin dito si car. Okay, kasi gumagamit tayo ng electronic devices ni car. Cellphone. Yan. Te po ang gagamitin natin. Te. Kapag po tumutukoy sa buildings or especially po small buildings lang like house, bahay, che po ang gamitin. Che. Tumutukoy po sa damit, clothes, ball. Time po na tumutukoy sa oras or hour, like 5 hours, 6 hour, like anong oras ngayon? 5 o'clock, 6 o'clock, ganun po. Shigan, gagamitin. Pag time po tungkol sa o'clock, ayan pala, sorry. So, ito po shigan yung sinasabi ko. 5 hours, 6 hours, ganun. Si time po na tumutukoy sa 5 o'clock, 6 o'clock, gagamitin mo yung shi. Kapag po side dishes, chupchi. Kapag po building, like example yung malalaki na like tower, apartment, condo, tong po yung gagamitin. For small buildings, che. Okay. So let's try an example po. Alright. Bago tayo sa example, meron tayong note na kailangan po rules of pure or native numbers. Okay? Kapag po itong mga numbers ng pure, okay, kapag po itong pure or native numbers ay followed po ng counting unit, matatanggalan po ng isang Korean characters ang native number. Ito lang po, 1, 2, 3, 4 at saka 20. So, halimbawa, pag number 1, si Hana. Pag si Hana ay nilagyan ng counting units na te, kailangan tanggal po si a. So, magiging hante. Si Dul, matatanggal si real, magiging du. Kapag po followed ng counting units ha, si Set magiging se, si Net magiging ne. So, ne, te. Kasi po, followed by counting unit. Tu, te. Gagamitin ko lang si te. Se, te. Counting unit kasi si te. Sumo, te. Sumute. Yan. Yan po yung rules po ng counting unit. Okay, example tayo. Number 1. Okay, books. Ilan bang books na nandito? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, ano po yung counting, ano po yung pure or native number ng 5? Dasot. Tapos po, ano po yung um, counter? Basta books. Kwon. Kaya magiging dasot kwon. Okay, dasot kwon is soyo. So, ibig sabihin, meron akong 5 libro. Another example. Ayun, bottles. So, tatlo po yung bottles. So, ano ba yung pure number ng 3? Di ba po set? Followed po siya ng counting units. So, magiging se. Se, tapos anong counting units ng bottles? Byong. So, magiging sebyong. Sebyong is soyo. Meron akong 3 bottles. Okay, another example. Okay, ito, boxes, gifts. So, 4. Magiging ne sangja. Okay, bakit sangja? Kasi si sangja ay counting units for box. So, ne sangja. Ito, cups. So, ilan ba? 5. So, magiging dasot chan. Dasot chan. Okay.
Alright, so ito po yung assignment. So, assignment, ang gagawin lang is sabihin dito yung paano siya sasabihin. In pure with counting units po. Okay, assignment po iyan. Okay, next. Andito din po, assignment din po ito. Okay, sa assignment. Alamin niyo po yung pure native counting units. Send lang ako sa group chat. So, paano ba siya? Ito po yung noun. Okay, ano po yung Korean ng flower? Kot. Korean ng ticket. Pyo. Korean ng noodles. Ramyon. Korean ng car. Chadongcha. Korean ng gift. Sonmul. So, noun po siya. So, isusulat natin. Noun. Anong noun? Kot. Tapos, ilan ba yan? Tapos, counting units. For flowers, for tickets, for noodles. Ayun. So, dito na naman tayo sa time reading. So, paano ba tayo magsasabi na kapag tinanong tayo, no? Ano bang oras ngayon? So, paano sabihin in Korean? So, meron pong pattern. Ito po yung pattern. Mauuna po si AM, PM. Tapos, wait lang po. AM, PM, tapos si R, tapos minute, tapos second. Sa atin kasi 3:45 PM, 'di ba? Sa kanila po mauna si AM or PM. So ano po yung kailangan isipin? So pag AM po, ujon ang gagamitin. Pag PM, ohu. Okay? Ujon, tapos ohu. Kapag po R, lagyan natin ng she, minutes, bun, seconds is cho. At saka po, gagamitin natin na number pag hours is pure or native, tapos sa minutes and second is sino. Okay, example po. Meron tayong note dito, kapag po exact 30 minutes like 5:30, 6:30. So si 30 po ay pan. Okay, example, 8:22 PM. So, pattern natin is mauna si PM. So, ano yung PM? Ohu. Tapos si 8, R is ano ba? Native. So, anong native number ng 8? Ah, Ilgup ba? So, ano yung native na number ng number 8? Yodul. So, yodul tapos she. Yodul she. Tapos 22 is sino numbers na po yan. Basta minutes. So, 22 is iship or ishibi. Ishibi, tapos lagyan natin ng bun. So, ohu, yodolshi, ishibi, bun. Anong oras ngayon? 8:22 p.m. Pwede mo i-translate into Korean? Ohu, yodolshi, ishibi, bun. Okay, next po, 12 a.m. Okay, huwag kalimutan pag R, pure or native ang gagamitin. So, 12 is yoldul. Yoldul, di ba po? Kaso, ang kasunod niya is counter na she. So, magiging uchon kasi AM. Ujon po, hindi chon. Ujon, tapos ujon, yoldushi. Another, 9:30 p.m. 9:30 is ohu ahup shiban. So, ban lang ang nilagay ko kasi pag pwede naman po na pag 30 minutes, ban. Pwede rin po sabihin mo ng sign no numbers yung 30. Ano ba? Sa ship. Di ba po? 30. Sa shipun. So, pwede din po yan. Ohu ahop shiban or ohu ahop shi samshipun. Next po, 9:20, 9 hours and 20 minutes and 49 seconds. So, mo na yung pattern AM which is ujon, ujon, PM. Okay. Mali po to.
Ujon, ujon po. So, ujon, tapos 9 is ahopshi, 20 is isipon, tapos 49 is sashipkucho. Ayan, another example po tayo. So, titingnan natin yung oras. Ito po ay AM, umaga. Wait lang po. Okay. So, paano po yan? Let's continue. Nag-chat kasi si Ma'am Cathy. So, ano yan? 3, ano bang oras to? AM, maaga. So, 3:35. So, paano yung si 3:35 AM? Ito po ay ujon, ujon. Tapos 3 is set. Yung rule, matatanggal yung last character. So, says she. Kasi may counters tayo. 3 is says she. Tapos 35 is some sheep, ubon. So, yan po. So, 3 a.m. 3:35 a.m. Ujon says she, samshibubon. Samshibubon. Okay, another example. Ito po ay 9:10 a.m. So, ujon, ahop shi, shibun. Shipun. Okay, next. Yan. 1:20. 1:25. 1:25 p.m. So, PM na po siya. So, ohu. Ohu. Tapos si one is Hana. Meron siyang she. Merong counters. Kaya matatanggalan ng isang character si Hana. Magiging Han. So, PM is Ohu. Ohu, Hanshi. Tapos, 25 is Ship, Ubon.
Okay. Next tayo ha. Proceed tayo po. So, dito tayo, nabasa na naman po ito eh. Yung mga vocabs, shigan, category ng shigan. 지금, now, 오늘, today, yesterday, 어제, tomorrow is 내일, morning or AM, 오전, afternoon or PM, 오후, daytime is not, night is 밤, 새벽 is dawn, morning is 아침, noon is 점심, evening is 저녁. Yan. So, dito na po tayo sa practice natin. Ano lang, tingnan lang natin po yung picture. If it's correct, lagyan ng 0 or circle. If it's wrong, lagyan ng X. So, tingnan lang natin yung time sa picture at saka yung sinasabi dito. Kung tama ba or magkatugma ba sila. So, 6 a.m., sabi niya, 지금은, now, 지금, 밤입니다. So, ano yung 밤 is night. Diba, gabi. So, kung titingnan natin yung oras, hindi naman po gabi. Kaya X. So, let's try number 1. 지금은 아침입니다. So, si 아침 po is morning. So, titingnan natin dito, morning ba siya? Yes po. So, yan po ay circle. Number 2, 11 a.m. 지금은 now, 오후입니다. 오후 is afternoon or PM. Hindi naman po ito afternoon or PM. So, X. Dito tayo sa number 4. Number 4 is 지금은 오전 10시입니다. 10시. 열 is 10. 10. So, ojon. Ang ojon is AM. Kaya wrong po yan. X. Number 3, 지금은 1시입니다. 1시. So, 1. 한시입니다. Tama po. 1 kasi. Ngayon daw is alauna na. O hindi naman sinabi kung AM or PM. Kaya tama po. Ayan. Okay, next po. Dito tayo sa date reading. Ang date reading po is, pattern natin is year, tapos month, tapos day. So sa atin, pag tayo ay nagsasabi ng date, di ba po, halimbawa, ano bang petsa ngayon? 27. So, sasabihin, halimbawa, sabihin natin, June 27, 2024. Di ba? Ganun po. Sa Korean po, mauuna si year, tapos si month, tapos si date. Ito rin po yung tatandaan. Pag year, ang counter na gagamitin is nyon. Pag month, wol. Pag day, il. At take note, lahat po ng number ay sino numbers. Sino numbers. Meron lang pong note dito na kapag po ay June at saka October, matatanggalan po ng isang character. So, di ba po, si June ay nasa number 6. Okay, sino number ng 6 is Yuk. So, tanggalin natin si Giyok sa baba to. Tanggalin natin yung ganon. So, magiging Yuwol. Si October is sheep. Di ba po? Sheep is 10. So, tanggalin natin si Biyop sa baba. Last character. So, magiging Shibol na lang po siya. Yan lang po yung reminder for date reading. Okay? Wala, ang pagkasabi po ng January, February, March is sino numbers po. So, January is 1. So, ilwol. February is 2. Number 2. Di ba po? Ano yung 2? Iwol. Ganun. Lahat sino. Hanggang sa December, which is 12. So, yun. Ano ba yung sino number ng 12? Yoldu. Sorry, hindi pa. Isip. So, Isiwol. Shibi pala, 10 at saka 2. So, Shibiwol. Ganun na po siya. 12. 11, Shibilwol. Ganon. Yan po siya. Okay, let's try an example. July 29, 1347. So, mauuna si year po ha. Tapos si month, tapos si day. So, ano ba yung 1347? Sino? Chon, Sambek, Saship, Chin. Tapos nyon. So, yan. Ito po yung pattern niya.
So, ano yung July? 7 po yung July. So, magiging Chon, Sambek, Saship, Chilnyon. Tapos, July is Chilwol, 7 wool. Tapos, 29, day po siya. Isip ko, tapos lagyan ng il. Which is, counting units po ito sila. Wool, il, at saka nyon. Another example po. November 21, 1993. Okay, so mauna pa rin po si 1993, tapos nyon. Tapos si November is 11. Lagyan natin ng wool, which is the counter of month. Tapos 21, which is the, tapos il, which is the counter of day. So 1993 magiging Chonggubek, Kuship Samnyon. Tapos 11 wool, November is Shibil wool. Tapos 21 is Ishibiril. So November 21, 1993 is Chonggubek, Kuship Samnyon, Shibil wool, Ishibiril. Another example po. October 7, 2017. So take note si October po, Shiwol. Matatanggal po si BF sa baba. Matatanggal. So, ito po siya, 2017 yon, 10 wool, tapos 7 il. Tapos, translate na po. So, 2017 is Ichon, Shipchilyon, Ichon, Shipchilyon. Tapos, October is Shiwol. Tapos, 7 is Chiril. So, October 7, 2017, Ichon, Shipchilyon, Shiwol, Chiril. Okay. So, meron akong assignment sa inyo. Write the date today. Ngayon ha, ngayon, hindi bukas. Kahit bukas nyo na po yung isend po yung answer, pero ngayong gabi. Tapos write your birthday din po in Korean. So, kailangan ko din ng date talaga na in numbers ha, para alam ko. Ayan po, assignment po yan. So, ang dami po lang assignment ngayon, no? So, dito na po tayo sa Korean sentence structure. So, last topic po natin ngayon is Korean sentence structure. So, paano ba tayo bubuo ng Korean sentence structure? Simple lang po. Sentence pattern. Kailangan tayo na may sentence pattern. So, sa Korean grammar, madalas po talaga nagito po yung ginagamit na sentence pattern or structure. So, si subject, object, at verb. SOV. Yan po yung first Korean sentence structure po ha. Kasi po, pag English, SVO, di ba? I is subject, V, verb is the drink. Drink is the verb, di ba? Action word. Coffee is the object. So, sa English, talaga, pag tayo magsasalita in English, SVO. Okay? Sa Korean po, iibahin natin. Magiging SOV po siya. So, last part po ang verb. Kaya nga, meron tayong verb conjugation. Kasi sa last part po yung verb. Ko-conjugate natin. So, halimbawa, I drink coffee. Sa Korean po, parang sinasabi mo, I coffee drink. Yan po. Kung sa Tagalog naman, ako kape inom. Ganun po siya. Okay? So, paano natin yan i-translate na? Si I is the subject, ito po ay na. Na는, lagyan natin ng subject particle. Na는, coffee, which is object, magiging, or lagyan natin ng, ah, ito pala. Sorry, wait. Yan. Coffee를, tapos masyoyo. Lagyan natin ng yo. Kasi, hindi kasi ito casual eh. So, I drink coffee. 나는 커피를 마셔요. Kasi po si 마셔요 galing sa 마시다, which means to drink. Ayan. So, mamaya magsasend din po ako ng verb conjugations. Okay, another po structure ng Korean is S, subject at saka verb lang. Wala na pong object. So, paano yan? So, subject at verb, I ate. Okay?
I ate. Ate is past tense. Kaya 먹었어요. 저는, lagyan natin ng 는. Madalas kasi wala ng ano. Pag ganito kasing usapan, 저 먹었어요. Casual po yan. So, kailangan po may mga subject particles tayo. So, 저는 먹었어요. I ate. So, subject at saka verb lang. And another po, last part is walang subject, object at saka verb lang. Kasi po, sa Korean, pag nag-uusap tayo, di ba? Pag may kausap tayo sa Korean, oh sorry, in Korea, pag mag-uusap tayo, hindi mo naman pwedeng sasabihin na, ako ayoko uminom kasi ako gusto ko ganito. Ako, puro lang may ako, may subject. So kapag nag-uusap na kayo, pwede naman po wala ng subject. So, object tsaka verb lang. Maintindihan na ng kasama mo na ikaw yan. Okay? Like, halimbawa, sinasabi mo, mugosoyo. Pang mugosoyo. Ibig sabihin, bread, kain. Bread, kumain. Kasi, osoyo kasi to eh. Tapos ng, tapos ng kumain. So, sinabi mong, tinapay, kumain. So, ibig sabihin, kinain mo na yung tinapay. Ikaw yung ano, ikaw yung kumain. So, object at verb lang, magiging 방을 먹었어요. Yan. So, yan po yung tatlong simple structure or pattern, sentence structure ng Korean language. So, dito na tayo sa which is the time particle. So, si which is the time particle, is used after words that indicate time to tell about a time when a certain things takes place. So, kailan natin gagamitin si i-attach po natin yan sa noun na tumutukoy po sa time. Touch po natin yan. So, the particle is attached to a time word which the action is taking place. So, halimbawa, or kailan natin i-conjugate si So, for specific time, halimbawa, sasabihin mong sa at 1 o'clock. Okay? At 1 o'clock. At 3 o'clock. At 9 o'clock. So, pwede mong sabihin, 1시에, 3시에, 9시에. Pag naman po time of the day, like morning, atchim, yung sinabi ko kagabi, na kapag atchimel, tumutukoy po yan sa breakfast. So, paano natin na malalaman tumutukoy ito sa time of the day or araw? So, magiging atchime. Nilagyan natin ng time particle, which means in the morning. Atchime, ironayo. I get up in the morning. Ganun po. 저녁, evening, 저녁에, in the evening na po yan. Pam is night, pame, ibig sabihin at night. So, pag tumutukoy sa araw, like Monday, Tuesday, yan po. Monday is wolyoil. So, wolyoire on Monday. So, halimbawa, wolyoire, 학교 가고 싶어요. Ibig sabihin, on Monday, I want to go to school. Mok or 목요일 is 목요일에 on Thursday. 일요일, Sunday, 일요일에 on Sunday. Okay, another po, can also be put after words like jumal is weekend, jujong is weekdays. So, halimbawa, jumare on the weekdays. Sorry, on the weekend. 주중에 on weekdays. Pag month, may pwede din po. So, January is, ano ba tong sign of numbers? ilwure, ilwure, iwure. Halimbawa, 저는, tapos, 11월에 태어났어요. I was born in December. So, pag year din po, kasi tumutukoy sa time pwede mong ilagay sa counter. Nyone. So, in 2022. In 1992. Pag season, boom is spring, kaya bume. Yorom is summer, yorome. Gaul is fall, gaure.
Winter, gyoure. In winter. Kulangan po ito. Wala po siyang eh. Gyoure. Ito po yung days of the weeks in Korean. Memorize din po ito para po alam natin kung paano tayo sasabi ng days in Korean. So Monday, Wolyoil, Tuesday, Wayoil, Wednesday, Suyoil, Thursday, Mokyoil or Mogyoil, Friday, Kumyoil, Saturday, Tuyoil, Sunday, Ilyoil. Okay, note. Meron tayong note. Kapag si time particle na hindi po natin ilalagay sa itong mga salita na to. Kahit noun po sila na tumutukoy sa time, may note po, exemption po sila. Or exception po sila na hindi mo lagyan ng e. So, si honor, hindi po siya lagyan ng e. Chigum, hindi din po. Ito lang po sila. Okay, let's try an example. Yowun goes on Friday. So, anong noun dito na tumutukoy sa time? Friday. So, Friday is 금요일. So, si Yuwon, ito po, Yuwon은, kasi siya po yung subject. Kaya, ano, Yuwon은 금요일에 가요. Okay, next. Johun will return in October. Magiging Johon에, tapos October. 10월에 돌아옵니다. Okay? Huwag niyo munang anuhin yung sentence. Study niyo na lang sa vacant time niyo. Study niyo kung paano ko nilagay si Yuwon. Si Yuwon is subject. Tapos ito po, on Friday, time, yan, which is noun. Tapos goes is verb. Yan. So SOV, yan po siya. Chuhon, Chuhoni, Chuhoni is, E is descriptive or topic particle. Kasi si Chuhon naman po yung topic sa sentence. So, will return is Turaomnida. Turaomnida. Tapos in October is, ito po yung subject, Shiwol, Shiwore. So, subject, object, verb. Okay, another example. I am going to Korea next year. Okay, so next year is dito natin nilalagay si yun, time particle pa, yun. Next year. So next year natin ilalagay si e. So magiging nenyon kasi next year is nenyon. Lagyan natin ng time particle na e. So 내년에 한국에 갈 거예요. 한국에 is Korea. Tapos 갈 거예요. Future tense. I will go. I am going to. O, pupunta pa lang. Future. Another example, I am going to my friend's house on Monday. So, alam natin, pag Monday, dito natin ilalagay si eh. So, magiging 월요일에, tapos 친구 집에. 친구 is friend, house is cheap, di ba? So, 친구 집에 갈 거예요. So, future tense, I am going. So, pupunta pa lang. 월요일에 친구 집에 갈 거예요. I am going to my friend's house. So, wag kalimutan, is a time particle at i-attach natin siya sa noun na tumutukoy sa time. Ngunit may exemption po siya. Kagaya ni 지금, 오늘, 어제, hindi mo po siya lalagyan ng e. Okay. So, another example or another practice. So, halimbawa, I am at school in the morning. So, in the morning. So, si in the po dyan is si eh. So, sa morning natin ilalagay. So, ano nga yung morning? Atchim. Tapos lagyan natin ng eh. So, 아침에 school is 학교. So, 아침에 학교에 있어요. So, 있어요 is andito. So, andito ako sa school sa umaga. Another example, I eat the breakfast at 9 o'clock.
So, si o'clock po, at. Ibig sabihin po ng dito is at 9 o'clock. So, sa o'clock natin siya ilalagay. So, halimbawa, magiging ahop siye, kasi ahop is 9. Tapos, counter ng 9 o'clock is she. Lagyan natin ng e. So, ahop siye. Atchim을 po iyan. Atchim을 먹어요. So, I eat the breakfast at 9 o'clock. Kakain ako ng almusal sa alas 9. Ganun po siya. Ayun. So, any question po? Meron pa akong mga example or practice dito na assignment pa rin po ito. Ayun. Ang dami na talaga nating assignment. Ito din po. So, please, ano lang, answer. Kahit di nyo send sa akin, basta nakikita ko naman na meron kayong sinusulat, yan, para matutunan. Kasi learning by doing, sabi ni John Dewey, kailangan natututo kasi tayo, mostly, natututo tayo pag tayo nang gumagawa. So, kailangan meron din. Okay? Yun lang. Any question? Sir Gerald. Medyo mahaba-haba, di ba? Panoorin niyo na lang Nabangan. po yung record session. Okay po. So, yung dito, yung assignment lang dito is, anong oras kayo um, babangon. Yan. So, ito po sila ay tinatawag na dictionary form. So, alam naman natin kung paano mag-conjugate, di ba? Tanggalin si tanggalin nyo yan. Tapos, present tense kasi ito lahat. So, ayo, oyo, at saka heyo. So, gagamitin? So, halimbawa, anong oras ka ba? Dito tayo sa taas. Anong oras ka ba? What time do you get up? Yochiye ironayo? So, halimbawa, alas 7. 7. So, 7 siye, tapos ironayo. So, na-conjugate na po siya. Tanggal na si da. Tapos, ayo yung ginamit. So, dito, pwede naman ito lang yung sasabihin nyo. So, ano lang talagang oras kayong ah, to get up? Anong oras kumakain ng breakfast, lunch, at saka dinner? At saka anong oras matutulog? After ng lahat ng work. Yan, assignment din po yun. So, marami-raming assignment natin ngayon. Okay. Any question po, Sir Gerald? Wala na po ba? Na naman. Sige lang, pag may tanong ka po, Sir Gerald, mag-chat ka lang po sa akin. Ikaw, ma'am. Okay. Thank you po, Sir Gerald. Thank you po sa pagsali dito kahit dalawa lang tayo. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Thank you po. Good night. Thank you.